Ang lahat po ay magsiluhod, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kasiglahan, kalakasan, katatagat, pagtitibay ay tanging sa Kanya lamang. Ang bawat araw, wala siyang ninanasa, kundi lahat ng mga anak niya ay sa Kanya ay kalingain at makalinga. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Parang sa awitin, kapag walang tumutugtog, parang walang buhay ang awit. Gaano man kaganda ang tinig, hindi mo makita yung ganda ng pakikinig. Gayon din sa buhay. Kahit kompleto ka, kahit nandyan ang biyaya mo para sa'yo'y kulang, nandyan pa rin, kulang, nandyan pa rin, kulang, nandyan pa rin, makikita mo lahat ang pagpapala mo. Subalit, bakit nga ba may hinahanap ka pa? Ano kaya ang lahat ng mga anak ng Ama'y makakilala sa Kanya? Tingnan nyo kung kayo'y mayroon na, may pagkain, may bagay, may salapi, kung hindi pa kayo makadama ng maligayang buhay. Kaya lamang nagaganap ang parang hunghag pa rin, may kulang pa rin, patutoong wala sa buhay ng tao na lubos na nadarama ang nagpapaligaya. Yaoy Diyos, Ama. Subukan ninyo mga mahal, na kapag nasa inyo na siya at lubos-lubos nang nasa sa inyong puso, sa isip nyo'y naroroon siya, tingnan nyo kung di maramdaman nyo, totoong-totoo pala, ang dulot ng Espiritu ay di kayang ipantay sa bagay, sa lapi, at anumang yaman sa lupang ito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Pasok po kayo. Ali kayo. Mayroon pang upuan dito. At subukan ninyo, naglibang kayo, nanood kayo ng nakakatuwa, nakakatawa, nalibang kayo, nasayahan kayo, nasiyahan kayo sandali lamang, ngunit kulang kayo sa pag-ibig. Di pa rin kayo magiging masaya. Kapag naghahanap ka ng pagmamahal ng kapwa mo, naghahanap ka ng pagmamahal ng asawa mo, nagmamahal ka, ngunit yung minamahal mo ay hindi ka mahal, masakit pa rin para sa'yo. Hindi baga? Ngunit kapag nadama mo ang Ama, sa kaibuturan ng puso mo ay nagdulot siya ng saya, tingnan ninyo, kahit sa palagay ninyo, ang minamahal nyo, hindi kayo mahal, di nyo na ito alintana, walang nasasaktang damdamin kayo. Buhay ba ang Ama? Subukan ninyo, mga mahal ko. Bagkos, yung minamahal nyo na sa palagay nyo, hindi kayo mahal, ang Ama ang magbibigay ng damdamin nila para mahalin kayo. Totoo yaan. Pawang katotohanan, mga mahal. Kaya kung mayroon kayong gustong mahalin kayo,
at gusto'y magmahal kayo ng magmahal at mahalin din ng maghalin kayo, mahalin nyo una ang Ama. At pagmamahal nyo sa Kanya'y tapat at totoo, yung mga gusto nyong mahalin kayo, na nasasaktan ng damdamin nyo at sinasakitan ng damdamin nyo, sa hindi nyo namamalayan. Aba, kung kailan nyo na sila hindi naalala, naiisip, yun pala, binibigay na ng Amang kaparaanan para kayo maging maligaya at isang araw ay makita nyo, mahal din pala nila kayo. Mga minamahal, kaya lang naman nahihirapan ng tao, nasasaktan sa isip, umaandar ang isip. Halimbawa, may nagbalita sa'yo, sinabi, hoy, alam mo ba Eka, galit na galit siya sa'yo. Tinanggap mo, hindi mo pa man alam ang totoo. Nakinig ka na, nag-alsa ka na, kumbaga sa libaduray, umalsa ka na agad. Bakit? Di ba, magigitla ka pa, kasabay ang galit mo. Bakit? Anong ginawa ko sa kanya? Dalisay na yung salita mo, kung ano-ano na. Di ba ga? Subalit, sabihin man sa'yo, galit pala sa'yo si Juan. Ganon. Di mo natatanungin. Bakit kaya? Ba't siya magagalit? Ba't ako kagagalitan? Bakit? Sapagkat kung minsan, kung hindi malapit sa puso mo ang magsasabi na mahal kang totoo, baka mamaya sinisiraan lang kayong dalawa na magkagalit kayo. Ngunit, kapag ang nagmamalasakit sa iyo at totoong minamalasakitan ka, ang sasabihin ay, sinabi ko man yan sa iyo, pero hindi para magdamdam ka, kundi pag nabalitaan mo sa iba, mahinahon ka na, pabayaan mo nga siya. Di ba gayon? Mga minamahal, ganyan ang buhay dito sa lupa. Kaya kayong lahat, lagi niyong tatandaan kapag buhay ang pag-ibig ng Ama sa puso nyo, mapaparam lahat ang hinanakit sa buhay nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya kung papaano ang Diyos Ama, mula sa unang tipan, isinalaysay ang kung papaano niya pasakitan ang mga Israelita, ang mga Moabita, ang mga itinakwil niyang bayan, na pagkatapos ay muli kinupkup niya at minahal. Diyan ang patuto ng Ama, tinakwil ka man niya. Kapag nagbalik loob ka, nagsisi ka at tinanggap mong lubos siya, kukup-kupin kang muli niya. Buhay ba ang Ama? Nasa saad sa banal na kasulatan kung nagninilay at nagbubulay ang lahat. Walang nagdusa sa buong panahon. Niloob man ng Ama na maranasan ng mga anak niya, higit ang mga lingkod niya sa mga pinagdaraanan nila. Subalit kailanman ay hindi niya pinahintulutan na maggupo at sila'y maging walang saysay ang naging buhay. Kaya sa palagay nila'y sawing palad, subalit sa bandang huli, sila pala'y mabuti ang naging kapalaran. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, kung tuwir ang hahanapin nyo at babaybayin ang kalooban ng Ama, at masusumpungan nyo ang kanyang kagustuhan, at susundin ninyo ang kanyang kalooban, tuwiran niyang mapapatotohanan niya sa inyo, totoo pala ang lahat ng nakatala sa banal na aklat. Buhay ba ang Diyos? Lamang sa papaanong paraan. Halimbawa, mag-aaral ka. Nagtanong ka, pagpasok mo, anong pinag-aralan kahapon? Yung napagtanungan mo, ay, ba't di ka pumasok? Nang nalaman mo, ba't sa akin ka nagtatanong? Di bagat may ganyang uri ng tao? May napagtanungan ka naman. Ganito Eka at ganyan, kaya pala ganun ang sinabi niya, hindi niya naintindihan. Meron namang napagtanungan. Sabi Eka, ganito at ganyan, may kulang na, may labis pa.
Ganun lamang kasimple. Kaya, kung ikaw ay isang tunay na mag-aaral at nais mong matuto, hindi ka sa kapwa mo, estudyante magtatanong. Kanino ka magtatanong? Sa guro. Takot ka sa guro dahil absent ka. Hindi ka magtatanong, di ba ka? Ngunit kung lalakasan mo ang loob mo, kahit na sabihin mapagalitan ka pa, bakit ba nag-absent ka kahapon? Paliwanag mo, ma'am, kasi po ganito. Sir, kasi po'y ganito. Nalaman mo kung totoong magagalit o hindi, di ba ka? Ano ba ang ibig kong ituran? Kung minsan may taong ganyan. Hindi pa man niya nasusubukan, sinasabi niya na, baka pagalitan ako kasi ako'y wala dahil. Wala kahapon, wala kanina. Hindi ka. Ganun baga? Ang amay mapagmahal, mapaghinga. Sa kanya ka, mga tuwiran, wag sa kapwa mo nilalang. Sa kanya ka magsabi ng lahat ng iyong hinaing sa buhay. At kung nilalapatan ka niya ng damdaming mabuti, ipababatid din niya, anak, may mga pinili ako sa lupa. Kung hindi mo ganang naunawaan pa ang aking salita, hindi kita matugon na tuwiran at di ko mababaybay sa iyo ng lubusan, hanapin mo ang aking banal na aklat at sasagutin ka niyan. Buhay ba nga ma? Ngayon, kung mayroon ka namang banal na aklat at di mo naunawaan, wala kang espiritu, hindi mo maunawaan ang salitang pang-espiritu, kanino ka tuwirang hahanap ng kalutasan? Lumapit kang patuloy. At kung nagtitiwala ka sa kapwa mo ng mga hinirang at pinili, padama mo ang katapatan mo. Magpadama ka ng katapatan. At ang matapat din sa Ama, mararamdaman mo, matapat din siya sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kung wala ngang Ama, sinong nagpapasibol ng mga damo? Sino nga ang magbibigay ng mga bunga ng halaman? Sa tuwin na ito'y binabaybay at sa inyo'y tinuturan. Sa makatwid doon pa lamang may patutuo ng Diyos ay buhay sa buhay nyo. Kaya nga, buhayin ninyo ang pananalig nyo, buhayin nyo ang pananampalataya nyo, mabuhay ang pag-asa nyo, at patuloy manalig ng tapat kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karamanayahana, net karamanayahana, net karamanayahana. Katulad mo, mahal ko. Ang wika mo, siya, habang nagbabaybay dito, ang sabi raw ng anak niya, Nanay, sabi ni Apo ba, hindi ka gagaling doon. Sapagkat, nakikita yung hindi mo pa katapatan. Subalit, sinabi mang di ka gagaling, si Ezekias nga, sinabi mamamatay na. Isayas, sabihin mo kay Ezekias, habilinan niya na ang kanyang bayan at siya'y mamamatay na. Maliwanag yun, buti ikaw, sinabi lang hindi ka gagaling, hindi sinabing mamamatay na. Subalit ng dahil, anong ginawa ni Ezekias? Nanikluhod. Hindi na nagpaka, dapa-dapa pang dumapa. Ang wika nga sa banal na aklat, sumandig sa kanyang dingding at nagsabi, Panginoon, ako'y naglingkod ng tapat sa iyo. Pinagsumakitan nitong si Ezekias na makatupad, makaganap sa misyon sa atas sa kanya. Kaya naman itong amang mahabagin nagpatotoo. Nagpakilala siya na siya nga ay maawain at mahabagin at siya'y nakaririnig sa hinaing ng tao. Kaya nga, pinabalik itong si Isayas. Anong tinuran? Sabihin mo, siya'y gagaling. At di lamang gagaling, ang mamamatay na, ulit-ulit na lang iniistorya ito sa inyo ng mabuhay ang pananampalataya niyo, mga mahal ko. Ang tinuranang mamamatay na, nabuhay pa ng 15 taon siya.
sa makatwid. Nasa Ama ang pagpapahaba ng buhay, nasa Ama ang haba na ibibigay niya ng buhay, nasa Ama ang paraan para mabuhay, nasa Ama ang kaparaanan para gumaling. May mga kaparaanan lamang siyang ibinibigay tulad nitong si Ezekias, buko ng igos. Walang igos dito sa Pilipinas. Kaya't anong hahanapin mo? Kung ano yung naririto, naiyaak man ng Ama sapagkat alam niyang hindi ka makalilipad patungong Amerika, patungong Germany, o sa France, o sa Israel, o sa ang lupalop ng bansa para do'y hanapin mo yung igos. Kaya't kung ano yung mapapakita niya at naruroon sa iyong bansa, patututuhanan niyang may pamamaraan pa rin siya. Lamang ang wika nga, kung ano ang paniniwala ni Ezekias at kung ano ang pagtupad niyang totoo at tapat, magawa rin ng mga naghahangad ng kagalingan na matapat. Nilang kamtin at kagalingan nila'y ikagalak, ikasiya nilang ganap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, sino nga ang magsasabing mabubuhay pa ako ng matagal kapag nanlalambot na siya? Kapag may nararamdaman na siya? Sino makapagsasabing, ay, matagal pa ako mabubuhay? Yaon lamang matibay ang pananampalataya at nagtitiwala sa Ama na sa kabila ng kanilang nararamdaman, lumalaban sila. Subalit, gaano naman katotoo na ikaw ay malakas mahaba pa buhay mo? Kaya, nanghihina, malakas, walang makapagsasabing, mamamatay na mamaya kung mahina na. Walang makapagsasabing, matagal pa ako mabubuhay kung alam na siya'y malakas. Dahil hindi siyang may hawak ng buhay niya. Sa makatwid, mga mahal ko, sa dakong ito'y patuloy na sinisilid sa inyong diwa ang pagpapatatag ng paniniwala, ang katatagan ng pananampalataya, ang pagtitibay ng pag-asa, at mabuhay ang pananalig sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, kayong mga tapat at totoo, mararamdaman ninyo itong winiwika ko sa inyo. Mapapatotohanan ninyo itong binabaybay kong mga istorya ng kapwa-tao niyong mga ninuno nyo. At mapapatotohanan nyo ang salita'y salita noon, ngayon at kailanman, at ang bawat salita'y buhay, sa buhay ang pagtitiwala, sa buhay ang paniniwala, sa buhay ang pananalig, at sa Ama ay tumanggap at inangking ganap. Ang salita niya ay may buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang salitang banal ay mahirap pag-aralan ng taong-tao. Hindi mo ito maunawaan bilang taong pagkatao. Kaya nga't ang mga nangatuto at natuto, nagsasabi sila sa unang buhay nila, ganun pala ibig sabihin ng salitang iyon. Ganyan pala ang pahayag na iyon. Akala ko naman kwento lang. Akala ko naman kwento lang yan ng mga ni Abraham. Kaya nga may awiting, Nunong Abraham. Sige nga, awitin nyo nga yun kung alam nyo. O yun, ang daming anak ni Abraham. Subalit, sino nga makapagsasabi ng lahat doon ay mabuti lahat o may mabuti doon? Sapagkat ang Ama lang ang makapagsasabing
ang bawat anak ng Ama kung sino ang tama at tumpak sa kanyang pananaw. Sapagkat siya ang tunay na nagpapatatag, kaya't siya rin ang tunay na kalilirip ng matatag na damdamin at matatag na isip ng kanyang mga anak sa kanya'y tapat na totoo at buhay na nananalig. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal, tandaan ninyo, sa panglinis man ng damit nyo, maraming ginagamit kayo. Mayroong pantanggal ng mantsa, may pantanggal ng kalawang, ngunit gaano katotoong lahat ng kalawang ay matatanggal nung ginawa ng tao na yon? Damit yan. May natatanggal sa pagtitiis, pagbabata. Ano? Ngunit mayroong hindi na, nakakapit na. Yaon ang patotoo. Ang gawa ng tao ay di niya mawawala ang lahat ng dumi. Di niya maiaalis. Damit na turingan, nilikha ng nilalang, yaong ginamit upang linisin sa dumi niyang taglay-taglay. Subalit inyong katauhan, buo ninyong katawan mula ulo hanggang talampakan, kung nanamnamin nyo't tatanggapin ang salitang banal, maghuhugas sa buo ninyong kasalanan at maglilinis ng inyong kaluluwa at katawan. Kaya nga, walang ibang dalisay sa kalinisan, kundi ang banal na salita. Na dapat ito ang magsilbing kalinisan na magdudulot sa isip at damdamin ng tao. Kaya kung tunay at totoong nagtitiwala sa Ama at ang banal na Espiritu ang nasa pagkatao, ang banal na salitang niluluwal sa dakong ito ay makapagpapalinis ng diwa, hindi nagpaparumi. Nakapagpapagalak ng puso, hindi nakapagpapagalit. Sapagkat ang banal na salita ay nagbibigay susing paraan upang ang bawat marimi ay malinisan man din niyaan. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ika'y anak ng Ama, nakilala mo siya at damang-dama mo siya, upang ika'y huwag nasasaktan, huwag kang nag-iisip na ika'y binibintangan, huwag kang nag-iisip na ika'y pinararatangan, na huwag ka rin mag-iisip ika'y pinatatamaan, huwag ka rin mag-isip na ikaw ay pinarunggitan, kundi ika'y mag-isip, salamat po at natutunan ko, ako yung una. Doon, magsisimula ang totoong paglilinis sapagkat tumanggap ka. Ngunit kapag minasama at nakasama, sa halip na luminis, lalo pang naragdagan ng dumi ng isip at damdamin. At siyaon ang pawang katotohanan, mga mahal, kaya sa halip na lumilinis, nararagdagan ng dumi. Katulad ng ibinabad na may dumi, nalimutan ng nagbabad ng damit. Sa halip na nawala ang dumi, naragdagan, nagkaroon ng tagulamin na napakahirap tanggalin. Kaya yung kaunting mantsa, dumami ang mantsa, tagulaming kay hirap alisin, mawawarak ang tela. Bago ito ay isampay, di pa rin malilinis ang lahat, yaong tagulaming nagdikit at naging umok na baga. Mga mahal, magnilay kayo. Gayon din ang kasalanan. Kapag ito'y nagluwat na sa tao, hambing na sa isang binubokbok, nagbubokbok na, hindi na yan mawawala, makasisira na. Kapag hindi niloob na mithiing maalis, malinisan ang duming isip at duming damdamin. Buhay ba ang Ama? Kaya ang bawat araw ay maging kapakinabangan sa inyong lahat, ay maging kapaki-pakinabang. Mga minamahal, kung kayo ay pinahiram ng puhunan, halimbawa, sino bagang nagpahiram ng puhunan na ayaw niyang lumago ang pinahiram? At paano namang lalago ito
Kung takot mong gamitin at baka malugi ka, ibinaon mo. Tulad ng binigyan ng puhunan. May 10,000, may 5,000 at may 1,000. Kapag binigay sa iyo yan, pakikibakahan mo yan. Gagamitin mo yan. Subalit, sa paggamit mo, huwag mong gagamitin agad-agad ang tubo sapagkat hindi lalago. Kailangan, tubo't puhunan, marapat na, natitipon mo man lang. Kung kukuha ka ng tubo, hindi mo ubusin lahat yan para may nairaragdag ka sa puhunan at ito'y lalagot, lumalagot, lalago ng lalago. Ngunit, kung nanangay pa sa puhunan, dahil kulang na kulang, bandang huli, pati puhunan, tangay na tangay, walang-wala na yan. Yaan din ang kaloob sa inyo ng Ama. Binigyan kayo ng Espiritu niya. Ngunit at pasubali, gamit kayo ng gamit. Napalagay ninyo ay yun pa rin ang nagagamit nyo. Ngunit ang di nyo alam, iba na pala ang ginagamit nyo. Kaya bandang huli, dahil tamad na kayong magsuri, ang batid nyo'y meron na kayo, ang pagkakalam nyo'y meron na kayo, at palagi na lang sinasabi nyo, nasa akin naman ang banal na Espiritu. Taglay ko naman ang banal na Espiritu, ngunit walang nakikita ang Ama na taglay mo nga ito, taglay nyo nga ito, para makinabang siya't makinabang ang kapwa nyo. Ano kaya ang gagawin niya dito? Para ano? At nasa inyo. Mga mahal ko, kaya bandang huli, sa hindi namamalayan, maging siyang may sariling daladala taglay niyon, wala na rin pala sa kanya. Kaya nga, madali nang magdamdam, madali nang magtampo, madali nang magalit, madali nang mag-isip ng kung ano-ano, madali nang masaktan, madali nang mahirapan. Yaon ang patotoo kapag ang Espiritu nyo ay pahina ng pahina. Malilito na ang isip, litong-lito ng pag-iisip, sapagkat konti lamang iniisip, hindi na kaya. Kaya madali magulumihanan at magupo ng alalahanin. Yaon ang patutuo ko sa inyo mga mahal ko, kaya't samantalahin ninyo ang pagiging marapat ng Ama sa buhay nyo, at pagpapahalagang kayo'y binahagi na ng banal niyang Espiritu, makita niya't matunghayan sa inyo na mabuting paggamit ang ginawa ninyo, na hindi ninyo siya dinadaya, na hindi ninyo siya nililinlang, na hindi kayo nagsasabing, may bahagi naman sa akin, kaya't kahit wala ako, kasama ko pa rin siya. Wala ka namang ginagawa para sa kaloob niya, at pagkatapos sasabihin mo, nasa iyo ang kaloob niya, gamitin mo yan. Sapagkat hambing sa puhunan, kung di mo yan gagamitin, walang uunlad, hindi lalago. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan, kaya't kung binuhay ng Ama, ang Espiritu niya ay nasa sa inyo, binuhay niya yung pagmamahal. Gayon pala buhay ang pagmamahal niya sa inyo. Kayong mga nagsasabing nasa inyong Espiritu Santo, dapat hindi maramdamin ang puso nyo tigib ng pait-sakit. Yun ang tinatawag na mga taong maninipis, na kaunting karit, nagagasgasan, dumudugo, nasasaktan. Kapag manipis ka pa, madali kang mapunit. Ngunit kapag makapal ka na, nakalwitan ka man, hindi tatalab hanggang loob. Yaon ang patutuo ng Ama, kaya't ang layon at nasa niya, kumapal ng kumapal ang pagninilay nyo, pagtanggap ninyo, at pagkilala sa Kanya. Huwag kayong maging manipis, huwag kayong maging anak na walang inalang, kundi sarili. Alamin nyo ang Kanya, at ibibigay niyang para sa inyo. Pauunawa niya ang bawat para sa inyo, at aalamin niya
kung ano ka't sino ka, malalaman mo, ika'y mahal na mahal ka niya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Yaon ang patotoo na habang hinahabi mo ang salita ng Ama, hindi ka makakapagkatang-isip ng kabanalan niya sapagkat hinahabi mo lang. Katang-isip lamang. Yaon ang patotoo na ibinigay niya sa iyo at binahagi niya sa iyo, ikaw mismo nagnanasang tuparin mo ito, ikaw mismo nagnanasang makatupad dito, ikaw mismo nananalig na matutupad ito. Kaya mga mahal, magnilay, magbulay kayo. Kaya nga kung minsan masakit lang sa inyong pandinig, ngunit itong pawang katotohanan, huwag kayong magdaramdam upang marinig niyong lahat ito at hindi para sa isa lamang. Maraming nagsasabi, hindi ako maaaring maglingkod dahil sa aking asawa, dahil sa aking anak, dahil sa aking apo, dahil sa aking kapatid. Paano kapag namatay kayo? Patay na nga kami, wala na nga kaming magagawa. Yaon ang katwirang taong-tao, hindi katwirang espiritu. Sapagkat ang gagawin mo kung bilang sa espiritu ka, habang may buhay ka, iparte mo ang Ama sa buhay mo. Sapagkat hindi sakim ang Ama. Ang wika niya, hindi ako sakim anak. Alam ko ang partisyon para sa iyong anak. Alam ko ang partisyon para sa iyong apo. Alam ko ang partisyon para sa iyong asawa. Alam ko ang partisyon para sa iyong sarili. Alam ko ang partisyon para sa iyong ina. Alam ko ang partisyon para sa iyong ama. Alam ko ang partisyon para sa iyong buhay. Kaya nga, ang mga totoong tapat na naglilingkod, sila mismo ang nakakadama. Habang naglilingkod, iba ang nararamdaman. Habang hinahanap ang Ama, iba ang nararamdaman. Sapagkat kung lahat nga ay pahihintulutan at pababayaan, pagkatapos binigay ay gayon na lamang, wala nang magsusumakit, magsusumikap na maiba sila sa kapwa nila. Kaya nga, mapapalad ang nagsusumakit, nagsusumikap, nang matwiday sa Ama at katwiran ay wala sila. Sapagkat ang Ama ang patuloy nilang pinangunguna at naghahari sa isip at damdamin ay siya. Kaya't natuturuan sila ng marapat at naitutuwid silang ganap. Huwag kayong magdaramdam. Buklatin niyo sa banal na aklat upang mabasa niyo itong lahat. Binigyang kapahayagan, huwag kayong mapangatwiran. Kaya nga't sinabi, ang nagpapahalaga sa kanyang sarili, siyang nawawala nito. Subalit ang nagpapahalaga sa kanyang Ama, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, marami ang tinawagan. Ang sabi ay ito, may gagawin pa ako. May tutunguhan pa ako. Maglilinis pa ako. Mag-aalaga pa ako. Maraming dahilan, maraming katwiran nang mamatay. Wala nang idahilan. Wala nang katwiran. Hindi pumaroon. Sinong may kasalanan? Ang may pandinig ay nakarinig. Gawin ninyong makabuluhan ang kaloob ng Ama sa buhay nyo, upang kung hinahangad ninyong buhay na walang hanggan, ay matamasa't makamtan nyo. Kalinsabay nito, pagtupad sa Kanya, ang sarili nyo'y di pababayaan niya. Pagharian kayo. Yaon ang nagnanas at nagmimithi ng buhay na walang hanggan. Nagnanasang Ama ay pakinggan. Mahal na mahal ko kayo. Ilang oras ang 12 oras na maghapon? Hindi baga? Ilang oras ang 12 oras sa gabi? Kaya nga sinabi, 24 oras. Ang totoo noon, mga mahal ko, kapag kailangan ng tao ay may paraan at dahilan siya para gawin niya on. Ngunit kapag ayaw niya, maraming katwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't wika,
Magkumahog man kayo ng magkumahog, magdumali man kayo ng magdumali, kung huli na ang lahat, hambing sa kabayo, aanhin mo ang damo kung patay ng kabayo. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Hindi kayo tinuranan ng ganito upang sakitan at saktan ang damdamin nyo, kundi lahat ng winika ko'y bulay-bulayin nyo ito upang magkaroon kayo ng oras at panahon sama niyong di nasisilayan, ngunit batid ang tinutukoy sa inyong buhay at alam niya ang ginagawa niyo bawat araw. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya't mula kay Mateo, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip ang iyong Panginoon, Diyos. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Paano mong iniibig ang ama? Kung ang layon at nasa niya, anak, ipakilala mo ako sa kapwa mo. Ipadama mo ako sa kapwa mo. Gawin ito, gawin mo yaon. Wala kang nasang gawin, kundi ang para sa iyo. Wala kang nasang tubdin, kundi ang kaliligaya mo. Wala kang pinahahalagaan, kundi ang gusto mo. Paano mong napakilalang mahalaga sa sayo? Paano mong nasabing mahalaga sa sayo? Paano mong nasabing pinakauna? Siya lang ang nagpahiram ng buhay mo? Di ba't siya lang ang nagpapahiram ng mga apo nyo? Ng mga anak nyo? Ng asawa nyo? Sapagkat ang kabit ay hindi pahiram, kundi ang asawa. Ito'y gawang tao lamang, damdaming tao, hindi mula sa ama. Kaya ito'y hindi pahiram, ito'y lisya, at ito'y mali. Kaya ang pinahiram, magulang mo, pinahiram sa iyo para iluwal ka doon at tumawag kang magulang, ina't ama. Nang mag-asawa ka, pinahiram ang asawa mo, at nang magkaanak ka, pinahiram ang mga anak mo, nang magkapo ka, pinahiram ang apo mo. Ngayon, sinong nagpahiram? Hindi bagat ang ama mismo, lahat kayong may buhay, ay siya ang nagbigay buhay? Kaya, kung lahat ng mga tao ang kakatwiran nila ay hindi nila kayang maglingkod dahil may dahilan, wala na maglilingkod ngayon sa inyo. At siya ng patotoo, ang tinawagan ng ama ay kilala niya at batid kayang-kaya ang pinadadala sa kanila. Nang tawagan kayo ng ama at piliin niya kayo, alam niya ang kayang-kaya ninyo. Kaya nang tinawagan kang tagasunod, alam ng amang makasusunod ka sa kanya. Nang tinawagan kang maglingkod, alam ng amang kaya mo paglilingkod. Nang tinawagan ka ng ama para magbago, alam niya ka sa kanya, babago ka. Kaya magalak ka kung kasama ka sa mga tinatawagan, subalit mag-isip-isip ka na kung ba't di ka napapaalalahanan. Sapagkat sa wakas at takda, magigitla ka na lamang. Yaw na palang huling buhay mo, hindi mo siya nakilala, hindi mo siya tinanggap, at di mo siya madarama. Yaw ang patotoo, kaya habang tinutuwid ka, tao, makinig ka sa nagtutuwid sa iyo. At habang ikaw ay inaaralan ng magulang mo, hindi bagat tanda ng pagmamahal? At ito ang wika ko, ito'y para sa inyong lahat, nang dahil kayo'y mahal na mahal ko. Mahal na mahal ko.
nek karameneyahanam, nek hanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam. Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Buhay na buhay siya. Buhay at di patay. Kaya, buhay ba pananampalataya nyo? Buhay ba pananalig nyo? Nabuhay ba ang nagawa ng Ama sa buhay nyo? Dahil buhay na buhay nga siya. Ano naman ngayon para sa inyo siya? Dahil buhay siya. Ano ang magagawa nyo para malugod siya? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Dakila nga ba siya? Totoo nga ba siya? Purihin. Magpuri tayo sa Ama. Ang sabi nga ng bawat lingkod na nakakausap, Apo, kami rin po ay nasa pagdalisay ngayon. Pare-parehas lang tayo. Lingkod at di lingkod. Naglilingkod at di maglilingkod. Pare-parehas lamang. Subalit ang maipagsisigawan lamang na malaking kaibahan kapag ika'y totoong tapat na lingkod. Ang pagdalisay sa iyo ay hindi mo namamalayan ang maghapon at magdamag. Sapagkat sa abalang-abala mong pag-iisip, sa abalang-abala mong damdamin para sa Kanya, ni hindi mo na naalala ang mga dapat ay naaalala mo kung bilang pagkatao ka, kaya tigmak ka ng luha, hirap ang loob, sakit ng damdamin, hirap sa isip. Yaon ang pagkakaiba. Kaya halina kayo mga mahal ko, maglingkod kayong totoo, tapat sa Ama. Hindi maghapon, hindi magdamag, may oras lamang. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, dito ang hamon ng Ama ay ito. Subukan ninyo mga anak ko. Gawin yung tapat at totoong makatotohanan sa inyong salita ko. Kapag di naganap sa inyo, hindi ako ang Diyos nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit? Bakit hindi siyang Diyos nyo? Sapagkat ang salita niya ay tapat. Matapat siyang mangusap, totoo siyang magturan, maglahad. Kaya bawat anak niyang tapat at totoo, nararamdaman ito sa puso nila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, halimbawa, tinanong mo kaya po, Kunching, magpapa-opera po ba ako ba? Hindi sasabing, huwag. Sapagkat kung mahina ang pananalig mo, hindi ka nagpa-opera at hindi ka naman pinagaling dito, abay sisisihin mo pa. Kaya ikaw mismo na may sarili ang magtibay sa sarili mo. Kung maninindigan ka para sama, pakikita niyang tapat siya. Kaya, hindi maaaring sumagot. Ako po ba'y magpapadialysis? Aba, hindi maaari. Hindi maaaring sabihin, oo o hindi. Sapagkat kapag nagpa-dialysis at pagka-dialysis mo'y namatay ka, sisisihin mo pa. At kapag hindi ka naman nagpa-dialysis, at yung pala'y mabubuhay ka pang matagal, sisisihin mo rin. Hindi mo kasi ako pinadialysis. Kaya sino magdidesisyon sa sarili nyo? Kayo mismo. Sapagkat ang Diyos na dapat nyong kilalanin at tinatawagan, sa Kanya kayo dumulog nang makapagdesisyon kayo ng tama't marapat. Hindi sa tao kayo magtatanong. Ikaw po, Apo, kung ginagamit, tama't tumpak. Subalit gaano katotoo, tapat ka sa iyong pangungusap. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Subalit, lahat ng tapat at totoo, sigurado. O ikaw ba, anak? May ginamot ka ba rito? May ininom kang gamot?
Yaon ang sinasabing kumikilos ang Ama sa pamamaraan niya. Simpleng sakit, malalang sakit, pares lang. Kapag ginusto niya, gagaling ka. Kapag ayaw niya, kahit simple, hindi ka mapapagaling sa dakong ito. Ngunit kapag niloob niya at nakita niya, kahit malala pa, mabubuhay ka kapag bubuhayin ka pa niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Lamang, hindi maaaring maitala lahat ito sa isip at damdamin ng tao at hindi lahat ay maaaring pagtiwalaan sapagkat ano nga ba ang tao? Takot mamatay, takot sa kamatayan. Kaya dapat, kung ano ang pananalig mo, sulong, gawin mo. At yun pananampalataya mo, kapag nagpadesisyon ka, pa-opera, panindigan mo yon. Nagpa-opera ka, ginusto mo, panindigan mo. Nagagaling ka. Ngunit yung pagkatapos ng magpa-opera at may nararamdaman ka, ay wag mo sasabihin, nagpa-opera pa kasi ako. Dapat hindi ganon. Panindigan mo pa rin. Malay mo, pagsubok lang yan sa'yo. Tiningnan ng Ama, ginusto mo yan, anak. Eh di ngayon batahin mo, di ba ga? At kung totoo tapat kayo at bubuhayin pa, sinisigurado ko, may aalis pa rin kayo ng Ama doon sa dusa ninyong pinagdaraanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? At paano niyang mapapakita yung hiwaga at himala na malaking kaibahan dito sa lupa? Kung walang mapagtitibayin siyang isip at damdamin para pagtiwalaan na wala man siyang gamot, ay gumaling. Wala sanang nagpapahayag na katulad ni Ezekias, gumaling. Katulad ni Tobit, na walang pagkabulag sa pamamagitan ng abdo. Anong ibabaybay ko sa inyo? Anong ituturan ko, iyahayag ko? Hindi nga ba't ang mga kahiwagaan upang mahiwagaan din kayo? Hindi nga ba't ang mga himala ng Ama upang manilay-nilay kayo? Sa gayon, kung mapagninilayan nyo ito at magiging totoo kayo, kayo mismo'y makikinabang din, mga mahal ko. Subalit, tandaan ninyo, walang kapwa nyo tao na mismo siyang nagpagaling. Kaya si Constancia, wala pang napagaling ni isa man. Kung magkagayon at batid nyong hindi taong nagpapagaling, hanapin nyo't damhin sa inyong damdamin upang kayo man din ay masiyahan at magalak na tuwiran. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kahapon, sa dakong tinunguhan kung saan may misyon, nilapitan ako ng isang pasyente pagkatapos at niyumakap ng mahigpit. Hindi pa na siya sa isang halik, umulit-ulit. Kung bilang pagkatao, hindi ako pahahalik. Sapagkat alam ko, may sakit siya. Ngunit, bilang sa Espiritu, ang sabi ko, Ama, kung mandidiri naman ako sa Kanya, di ako rapat-dapat sa iyo. Kaya ikaw na po ang bahala. At pagkatapos, sabay salita niya. Noon pa kita nababalitaan, may nag-aaya na sa akin. Ang lakas ng katawan ko, mataba ako, hindi ganito. Nag-aerobic ako eh. Nag-aerobic ako. 3 beses niya sinambit, nag-aerobic ako. Pinatotohanan lang ng Ama sa'yo. Walang silbi aerobic kapag gusto niyang magkasakit. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Bakit niya yung binaybay? Ang kitwira ng tao, nag-exercise ako yaka. Jogging ako yaka. Maliwanag ang pinatotohanan ng Ama. Sapagkat nung dumating pa lamang siya, nilapit siya, pinaplos na. May pinahaplos na sa kanya. At tinuran, anak, may tubo yan sa loob ng tiyan. Dahan-dahan ka lamang. Daitihan mo lamang mga palad mo. At cancer yan. Nagulat ako.
Sabi ko, "Ma, yan ang patotoo, anak. Kalusugan, aerobic, aerobic, aerobic. What more? Aerobic." Ba, English yata yan. Yan naman ang gusto ko sa iyo, Ama eh. Kahit English to ko, binibigyan mo ko. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat, sabi nga kung yung mga imported na itadala mo rito, salamat. Ba, makakatikim yata ako ni Ring Isanere. Pero di bali na, kahit di na ako makatikim niya. Kayo na lang tumikim. Bakit po? Masaya na ako kapag masarapan kayo. Kaya lang, pag nakatikim kayo at hindi pa rin masarap sa ay, nako pa. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Ganun ang Ama. Sulong anak, kumain ka sa hain ko. Bubusugin kita. Pagkatapos kumain, sabi pa ng anak, di naman masarap tatay ang luluto mo eh. Sabi ng ina, sige anak, manghibagas ka. Ginawa ko yan. Nanay, hindi masarap ang lechiplan mo eh. Ganyan ang tao. Kay daling bigkasin ng hindi masarap. Kay daling magbigkas ng nakakasakit. Ngunit bakit hindi iniisip yung naghihirap at nagpapakasakit? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung tao lamang ay totoong may isip, bago sambitin ng bibig, isipin muna ang makasasakit ng kalooban ng kapwa may dibdib, sapagkat hindi lamang siya ang may loob at isip. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo, abana, ng Ama. Hindi ka nakatagal. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga mahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Katotohanan, mga minamahal,
upang mapatotohanan sa inyo na sadyang ang Ama ay merong plano sa buhay ng tao. Halimbawa, sa gawain ito, napag-usapan, may misyon. O, sulong, kako, ilista mo na kung sino yung mga sasama. Resyapol, yung may pera, magbayad sa sasakyan. Yung walang pera, pasensya. Walang masasakyan, libre. Yung puno na kung libre. Eto na. Distribute na. Kung saan sasakay. Doon sa may pambayad, may mga pambayad. Eto na kay libre. Ngayon, halimbawa, ang nangyari, nakalagay doon sa libre. Nawala yung libre. Nagpalabunuto na, pinabunot na si Apo Kunching kung alin ang kasama sa libre. Nawala yung ililibre at manlilibre. Yung libre, nawala na. Ngayon tapos na yung istorya Mayroong nagsabi, halimbawa, gustong-gusto ko po talagang makasama Apo. Manalig ka kung kalooban ng Ama. Kapag sumama yung gano'n, halimbawa, ano po? Kasama ka. Bandang huli, yung nakatalang kasama, siya palang hindi sasama. At yung hindi nakasama, siya palang makakasama. Anong kasalanan ngayon? Halimbawa, anong istorya ang sinasabi sa inyo? Ganyan. Kung minsan ang kaganapan sa buhay ng tao, kung sino yung hindi umaasa kung minsan, siya pala ang nabibigyan. Kung sino yung walang pag-asa, hindi na makaasa at wala ng pag-asa, yung pala, may pag-asa pala sa Ama. Bakit binahagi yan? Sapagkat yan ay nagaganap sa ibabaw ng mundong ito. Sapagkat yan ay kaganapan sa buhay ng tao. Kaya't sa gawain ito, palibhas ay hindi tao ang nagbalangkas at bumuo. Ang bawat kaganapan ay may istorya at patutong ang Diyos Ama ang nagbabalangkas. Buhay bang Ama? Ngayon, kapag niloob ng Ama, halimbawa, hindi nga ba't kaya kayo pumaparito dahil gusto ninyo kilalanin ng Ama? Makadama kayo? Sa makatwid, yung mga inabutan nyo, hindi nyo sila tuturuan. Tama ba? Yan ang dapat. Sapagkat yung mga inabutan nyo silang lingkod. Ikaw na dumating, huwag kang magturo sa mga inabutan. Sapagkat hindi maari yaon. Ang nagtalagat pumili ay Ama, hindi tao. Kaya, huwag kayong masasaktan. Huwag kayong magdaramdam kapag hindi kayo napagbigyan at di kayo sinunod sa inyong mga pakisuyo at sa inyong gusto dahil hindi maaaring tao ang magbigay ng karapatan at pumili. Kundi, kung sino yung pumili, siyang may karapatan na magpalit sa pinili. Ngunit kung tinatalaga nyo ang sarili nyo, nasasaktan kayo, at di kayo napagbibigyan, nagkakasala kayo. Sapagkat, hindi kayo sasaktan. Hindi kayo masasaktan kung ang damdamin nyo ay sa Ama yan. Buhay ba ang Ama? At kapag kayo nakiisa at sumasama at isa-isa ay tapat sa Ama, ay sigurado laging masaya. Tama ba? Yaw ang patotoo. Huwag kayong masakta. Huwag kayong masakta. Tingnan nyo, dahil sa Kanya nakatama yon, sa Kanya pumaroon. Hindi naalis sa labing ito, sa lugar na ito. Kung nararapat sa inyo, makakanta nyo. Tingnan nyo yan. Hawak na. Lumagpas pa. Ganyan, mga mahal, sapagkat hindi tao ang nagsasadyad sa inyo at lalong hindi tao ang nagbibigay sa inyo.
O, di ba? Kaya sa ulo tumama, manalig ka. Mabait yan. Buhay bang ama? Nako! Sabog! Oh, tingnan mo, humulagpos ang isa, nagpakasakit-sakit ka, nakakuha ka rin. Ganyan ang katotohanan, mga mahal. Oh, tingnan nyo, hawak na, lumagpas pa, nalaglag pa. Kaya ang pawang katotohanan, kung batid nyo lamang, oh, binalik sa'yo, babalik uli. Yan ang pawang totoo, mga mahal ko. Oh, nag-away pa. Ganyan ang buhay. Oh, palibhasa. Nararamdaman ng ama, kailangan din sa kanila. Yan, panaligan nyo. Bubuksan ng ama ang para sa inyo. Oh, bigyan mo sila. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Mga mahal, ganang pagkatao, saan hahabihing isipan ito? Ganang pagkatao, paanong ibabaybay ang gayong pag-uulat sa inyo? Gayong pagkatao, anong ang talino para sambitin ang ganito at ganyan sa inyo? Ganang di nyo nakikita taong nagbibigkas, may nawika ako, may nasambit ako, may narinig kayo, kayong mga may pandinig. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, kay buti ng ama. Natagalan po ba kayo? Yan ang patotoo. Na kapag binigay ako sa pagkatao ko, ay talagang di ko naalalang mayroon palang gawain. Buhay ba ang Diyos? Kaya, yan na nga bang tinuturan ko sa iyo, anak? Kaya't ayaw kong mahirati ka sa dalawang paglilingkuran mo. Sigurado makakaligtaan mo'y ako. Bakit po? Sapagkat, sabi ko, ay, makapagligpit nga ako ng cabinet ko. Andun si Arlene. Alas 5, gising na kami. Sulong, mensahe. Pagkatapos ay, aba, maaga pa ka ako. Makapagligpit nga, ligpit. Alam niyo po ba? Dahil doon ang isip ko, tunog yung mga cellphone, mga Viber na yan, yung may nagbabiber po, may nagte-text, sabi ko, pasensya na muna kayo. Wala muna akong sasagutin, hindi ko matatapos. Nang dahil tadyang meron talagang hindi pwedeng tutulan, tanggihan, may dumating. Sabi ko, hindi ko masabing, Ama, hindi ko po matatapos. Siyempre, salita. Alam niyo po ba, nung magbalik ako, sige, ginaya ko na naman. Tingnan ko yung oras, baka ako, ba't kaya ako nagdadasal na sila? Kailangan naman po maligo ako, pagod na pagod ako. Eto pa. Siyempre po yung aking natambak. Hindi ko naman, nakakaya naman po yata, pero yata. Pag nandyan yung isang anak ko, pinapaano ko sa kanya yon. Alam nyo na yon. Di po ba? Pero, sabi ko, sige, dadalihin ko pa ako ito. Sabi nung isang apo ko, Ma, dudumi ako, tatay daw. Sige ka ako. Sa taas, sa baba po mano, pinatay ko yung plus noon kasi matakaw sa plus Sabi ko, ako magugas sa iyo may ginagawa lang ako. Tapos na ako. Ako nang magugas ka. Hindi ka marunong. Marunong na ako. Sabi niya, sige ka ako. Sigurado ka ba niya malinis?
Sige po, tuloy ako sa... Eto na po ka mo. Ma, ako na rin kayong magbukas. Diyos ko akong bata ka. Sa halip na tinulungan mo ako, dinagdagan mo trabaho ko, pinaapaw yung tubig sa labas, sa CR, nagsanaw, nagsalok pa ako, Brian ka, kung wala ako sa Panginoon, pinalo kita. Tingnan nyo po, susubukan ng pagtitimpi mo, no? Pero alam nyo po, hindi po ako nagalit sa apo ko, ganun pala, ay hindi po ako nagmamagaling. Awa pang naramdaman ko sa apo ko dahil sa pagkagusto niyang siya na lang at hindi ko na asikasuhin, ay mali pala. Sabi ko, Apo, ba't nagkalat dito? Minap ko po kasi yan Sabi niya, anong minap? Nagkalat lang ako doon. Diyos ko kahako. Ay, kaya dumating po si kapatid na nene. Naku kapatid, humihinga na ako. Diyos ko, binigay mo sa akin ang pagkatao. Ayoko na po nito. Bakit? Yan po pag nasa pagkatao tayo, magaling tayo marami tayong gustong gawin Ang tanong, kung lagi palang katawan natin ang pairalin, hihinalakas natin. Pero alam niyo po ba, biyahe doon, biyahe dyan, balik, biyahe doon, punta ron, tulog ganyan, tulog ng ganon. Ay, hindi ko naramdaman yung naramdaman ko kanina. Nilaban ko lang naman ilang piraso na natambak at nagmak ng kaunti. Sabi ko, teka muna, buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, ano po ibig sabihin? Alam niyo po, kapag ako'y dumarating yung panghihina ng isip at loob ko na, ayoko na, ba't ba ganyan mga tao, ganyan. Darating ng Espiritu, bibigay ng Ama yan. Sige nga anak, balikan mo sa isip mo lahat ang nagaganap sa buhay mo. Sige, kumikita ka man laging masakit ulo mo, laging masakit batok mo, masakit ganito mo, masakit. Daling gusto mo, ay sa'yo na lang po. Bakit naman po? Mangangatwiran ka pa. Bakit naman po yung iba? Bako, katwiran na naman. Ba't po yung iba? Ako na lang po ba ng ako? Ay, Diyos ko, patawarin mo po ako. Lumagpas na naman. Yan po ang ugaling tao natin. Yan po ang pag-iisip tao natin. Yan po ang ating damdamin. Ngunit huwag nating panaigin at sabihin natin sama, Diyos ko, Ama ko, ayaw ko na nito, patawad po. Tingnan niyo po, kung hindi pagdaka, Allah, pinalakas ka. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, tandaan po ninyo, sige, pagmasdan mo'y dumi, naubos ba yan? Sige, pagmasdan mo problema, natatapos ba yan? Sige, hanapin mo yung kapwa mo. Makikita mo ba sila lahat? Sige, damhin mo yung sakit ng kalooban mo. Matatapos ba yan? Damhin mo, Ama. Hanapin mo siya. Sigurado lahat tapos yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Wala pong pasubali. Sigurado. Kapag siyang inuna nyo, hindi nyo namamalayan. Tapos, palalahat. Buhay ba ang Ama? Yun na. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, naku, sore eyes. Maligo kayo ng maligo para sumingaw ang init. Ano po? At ito po, binabalik lang sa akin. Ang wika po ng banal na Espiritu, paparam ko na lahat sa iyong kaganapan. Sa buhay mo ang kaganapan mula bata kang nagkaroon ng kaisipan. Ito po, binabalik. Noong unang panahon, kapag ka nagkasora isang tao, sabi ng mga matatanda, umihi ka, ganyan mo, subukan mo ngayong gawin, kundi mamaga ang mata mo. Bakit? Impeksyon!
Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakalaki ng kaibahan noon at ngayon. Sasabihin ng tao, mahirap ang buhay. Mula doon sa dulo, maglakad ka. Karaming magagandang bahay. At ibalik mo sa isip mo, noong unang panahon, karaming mahina ang bahay. Nagkabaligtad nga ang pangyayari. Halimbawa, nung bata ka, nakikilipat ka sa bahay ng may bahay at wala kang bahay na maganda. Pinabagyo. Ngayon, sino lumilipat? Yung bahay na madamot. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ganyan lang ang buhay. Ganyan lang ang buhay, mga mahal ko. Ngunit kung bilang pagkatao kayo, hindi nyo nga masusuri ito. Dahil wala kayong sinusuri, kundi yung kailangan ninyo ng ganito, kailangan nyo ng ganon, gusto mong ganito, gusto mong ganito. Hindi mo na masusuri yan dahil wala kang pansuri. Ngunit ang Espiritu ng Ama, lahat siya'y nasusuri niya. Buhay ba ang Diyos? Dapat, para tumibay ang pananalig nyo at pagsusumakit nyong loobin at gustuhin nyong maglingkod kayo sa Ama, isipin ninyo, ay isa lamang. Isang isa lamang. Ngayon, kaya ko pa. Nangangatwiran ako sa Diyos ko. Paano kaya kung di ko na kaya? Ano yung dadahilan ko? Sige. Simple lang. Simple lang, mga mahal ko. Simple lang. Yan ang gawin nyo. Pag hindi kayo nakasagot, kayo nang bahala. Magandang umaga po sa inyo lahat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, ang sabi nga, sige, tatanungin ko kayo. Nung hindi ba kayo nagtutungo rito, kayong mga nasyahan, kayong makakadamat, kayong mga nakakadama, ganyan ba pandaman nyo noon? Subalit, hindi ko natatanungin yung wala pang pandama. Kasi hindi sila nakakadama, kaya lang pagbabago. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit, at pasubali yung mga may pandama at totoong nakadama, sigurado, hahanap-hanapin nyo ito. Sapagkat hindi nyo maririnig ito kahit saan dako. Sapagkat hindi nyo maririnig ito kahit saan. Sapagkat ang isang Ama ang nananawagan sa inyo. Kaya nararamdaman ng isip nyo, nararamdaman ng puso nyo, napapakinggan ninyo sapagkat tinanggap nyo. Ngunit kung hindi, nangangatwiran kayo, wala naman kang kwenta. Tingnan ko lang kung kailan ka magkakaroon ng kwenta. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, bigyan nyo ng kwenta at halaga ang Ama. Kahit wala siyang pinabibilang na pera para siya ihambing nyo sa pera. Sapagkat siya dapat nyong bigyang kahalagahan at makabuluhan. Hindi man siya pera na bibilangin ninyo. Sapagkat siya ay siyang nagbibigay ng buhay nyo. Buhay ba nga, Ma? Mga mahal, pahalagahan nyo at bigyan siya ng halaga. Sapagkat kung hindi mo gagawin yan, kailan pa? Magnilay ka, magbulay ka. Wika nga niya bilang mga anak niya, kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan, halina kayo, mga mahal.